Noong 2019, isang ina na may 4 na anak ang hindi nakabalik sa kanilang tahanan. Nagdulot ito na matinding pangamba sa kanyang pamilya. Huli siyang nakita sa surveillance video na umalis sa isang bar, ngunit may kasamang 3 lalaki. Ang paghahanap at pag-asang matagpuan siya ay tumagal ng 6 na buwan. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumilitaw ang mga nakakabahalang detalye ukol sa kanyang pagkawala. Si Savannah Marie Spurlock ay pinanganak noong February 5, 1996. Ito'y sa Richmond, Kentucky. Ang magulang niya ay sina Cecil at Ellen Spurlock. Mayroon siyang nakakabatang kapatid na may pangalang Stephanie. Sa kanyang paglaki, si Savannah ay kilala bilang isang napakatalino, mabait at mahusay na mananayaw. Bilang teenager, nagtrabaho siya sa iba't ibang part-time, mula sa mga restaurant hanggang sa pagiging lifeguard. Nagtapos siya sa Madison Central High School noong 2014. Noong February 2015, sa edad na 19, pinanganak ni Savannah ang kanyang unang anak, isang batang lalaki na may pangalang Noah Blue. Sa kasamaang palad, nakipaghiwalay ang ama ng bata kay Savannah bago pa man ipinanganak si Noah, kaya't siya'y naging single mother. Kahit ganito ang nangyari, ay determinado pa rin siyang makapagtapos ng pag-aaral kahit na naging batang ina siya. Kaya't nag-enroll si Savannah sa Eastern Kentucky University upang mag-aral ng Health Administration. Habang siya ay nasa EKU, nakipagrelasyon siya kay Shaquille Smith. Sa unang taon niya sa kolehiyo ay muli siyang nabuntis. Noong December 2016, isinilang niya ang kanyang pangalawang anak. Ito'y si Jace Cruz. At si Shaquille ang ama. Hindi nagtagal ng desisyon si Savannah na huminto na sa pag-aaral dahil nahihirapan na siyang pagsabayin ang edukasyon at ang pagiging ina. Lalo pang humirap ang sitwasyon na makipaghiwalay si Shaquille sa kanya. Ito'y noong March 2018. Kaya bumalik si Savannah sa bahay ng kanyang ina. Si Ellen na hiwalay na kay Cecil ay tinanggap si Savannah at ang kanyang mga anak ng buong puso, handang tumulong sa pagpapalaki ng 2 batang lalaki. Hindi alam ni Savannah na siya pala ay buntis na muli noong naghiwalay sila ni Shaquille. Kaya noong December 2018, ipinanganak ni Savannah ang kambal ng mga lalaki na may pangalang Zane Legend at Zuri Justice. Ilang linggo lang matapos niyang isilang ang kambal, ay napasok si Savannah sa isang malaking problema. Noong December 21, 2018, siya ay inaresto dahil sa pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak. Bagaman agad siyang pinalaya, humarap pa rin siya sa korte noong January 7, 2019. Sa panahong iyon, pansamantalang kinuha ng ama si Noah, ang kanyang panganay na anak, upang mabawasan ang kanyang mga responsibilidad. Ang matalik ng kaibigan na si Sabrina ay tumulong din, pati na rin si Shaquille na nagbigay ng suporta sa 3 niyang mas nakakabatang anak. Sa kabila ng mga tulong na ito, pinagtapat ni Savannah sa kanyang lola noong unang bahagi ng 2019 na siya ay labis na nahihirapan at hindi masaya sa kanyang sitwasyon. Binahagi rin niya ang kagustuhang makahanap ng trabaho at maghanap ng sariling apartment para sa kanya at sa kanyang mga anak. Sa gabi ng Huwebes, January 3, 2019, napagpasyahan ni Savannah na mag-unwind kasama ang mga kaibigan. Iniwan niya ang kanyang kambal na anak kina Sabrina at hiniram ang sasakyan ng kanyang ina. Bandang 9 ng gabi, si Savannah at ang kanyang kaibigang si Jocelyn ay nagbiyahe papuntang Lexington. Mga 13 minutes ang layo mula sa Richmond. Nakipagkita sila sa kaibigan ni Savannah na si Dion sa bahay nito. Nagkwentuhan saglit at uminom. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa isang bar gamit ang sasakyan ni Dion. Habang iniwan ni Savannah ang kotse ng kanyang ina, di kalaunan dumating ang 3 sa isang club sa Lexington na tinatawag na The Other Bar. Ito'y bandang 10:30 ng gabi. Lasing na si Savannah noon, kaya damang-dama na niya ang buong party. Naglibot siya, niyayakap ang mga tao at nakikipag-usap sa maraming lalaki. Sinusulit ang bihirang pagkakataon na makalabas. Ayon sa kanyang mga kasama, may 1 o 2 lalaki na tila nagka-interes sa kanya. Sa isang punto, lumapit si Dion kay Savannah at Jocelyn. Sinabihan silang kailangan na umalis dahil may appointment siya kinabukasan. Gayunpaman, sobrang nag-e-enjoy si Savannah kaya tumanggi siyang umalis. Sinabihan na lang ni Jocelyn si Dion na mauna na.
at sila na lang ang mag-iisip kung paano kukunin ang sasakyan ni Savannah. Habang tumatagal ang gabi, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Savannah at Jocelyn bandang 1:30 na madaling araw. Umabot ito sa puntong binalaan sila ng mga security guard na paalisin kung hindi sila titigil. Dahil sa inis, nagpasya si Jocelyn na umalis nang hindi kasama si Savannah na nagpupumilit na manatili hanggang magsara ang bar bandang 2:30 na madaling araw. Nagpatuloy si Savannah sa pakikipag-socialize at pag-inom kasama mga tao na hindi niya kilala. Samantala si Ellen, ang ina ni Savannah, ay nagsimulang mag-alala dahil hindi pa nakakauwi ang anak. Nang tawagan ni Ellen si Savannah bandang 3 na madaling araw, sinagot ito ni Savannah ngunit agad ding in-off ang cellphone. Dahil sa kakaibang kilos nito, nag-alala si Ellen at tinawagan si Sabrina para malaman kung ano ang nangyari kay Savannah. Ayon kay Sabrina, tinawagan ako ng mama niya sa kalagitnaan ng gabi at sinabi, "Oy, nakausap mo ba si Savannah?" Halata sa boses niya na natataranta siya. Sabi niya dala ni Savannah ang kotse niya. Hindi ito normal para kay Savannah dahil na rin sa hindi ito sumasagot sa kanyang cellphone. Mula sa sandaling iyon, alam na naming may kakaiba. Kalaunan si Savannah ay tumawag o nakipag-FaceTime sa kanyang ina. Ito'y lasing na at may pautal-utal na pagsasalita. Sinabing uuwi siya makalipas ng ilang oras. Sa tawag, nakita ni Ellen si Savannah na nasa loob ng isang sasakyan kasama ang hindi bababa sa dalawang lalaki. Ngunit tiniyak ni Savannah sa ina na okay lang siya. Nang magising si Ellen kinaubagahan ng January 4, 2019, hindi pa rin nakauwi si Savannah. Sinubukan ulit tawagan ni Ellen ang kanyang anak bandang 8:30 ng umaga. Ngunit hindi na tumutunog ang cellphone ni Savannah. Dahil sa tumitinding kaba, muling tumawag si Ellen kay Sabrina para itanong kung nasaan si Savannah. Gayunpaman, hindi nakausap ni Sabrina si Savannah mula noong nakaraang gabi. Sa sumunod na araw, puno ng kaba at pag-aalala ang mga mahal sa buhay ni Savannah habang hinihintay siyang makabalik o kahit magbigay ng tawag. Sabi nila, nagsisimula na akong maiyak. Ramdam ko na ang maraming emosyon, takot at kaba dahil alam kong hindi ito normal para kay Savannah. Pagsapit ng January 5, 2019, wala pa ring balita kay Savannah. Napagpasyahan ni Sabrina na tumawag na sa 911 upang iulat ang sitwasyon. Si Ellen naman ay pumunta sa lokal na pulisya upang magsampa ng ulat tungkol sa nawawalang tao. Inireport din niya ang nawawala niyang sasakyan. Agad naman naglabas ang alerto ang mga pulis para kay Savannah at sa sasakyan. Nang gabi ring iyon, pinaalam ng mga otoridad kay Ellen na natagpuan ang kanyang kotse sa kalye ng Lexington. Sa loob ng sasakyan may nakita silang malaking bote ng alak pero walang bakas tungkol sa kinaroroonan ni Savannah. Nakausap ng mga investigador si Jocelyn. Kumpirmado niya ang lugar kung saan natagpuan ang kotse ni Ellen ay kung saan ito pinarada ni Savannah nung pumunta sila sa bahay ni Dion. Gayunpaman, wala na siyang idea kung anong nangyari kay Savannah matapos niyang iwan ito sa bar. Habang lumilipas sa mga araw at hindi pa rin natatagpuan si Savannah, nagsimula na magpamahagi ng mga flyers ng kanyang pamilya at mga kaibigan upang ipalaganap ang balita tungkol sa kanyang pagkawala. Lumabas din si Ellen sa lokal na balita at nanawagan ng kahit anong impormasyon na makakatulong para mahanap ang kanyang anak. Samantala, binalikan ng mga detectives ang The Other Bar upang tignan ang CCTV footage mula sa gabing nawala si Savannah. Sa footage, nakita siyang umaalis sa club bandang 2:30 na madaling araw at tumatawid papunta sa isang malapit na parking garage. Kasama ang dalawang lalaki. Nakakuha rin ng karagdagang footage ang mga investigador mula sa may-ari ng parking garage, ang University of Kentucky Hospital. Sa isang footage, nakita si Savannah na may kasamang lalaki. Sa isa pang footage, nakita siya na sumasakay sa isang kotse kasama ang dalawang lalaki, habang ang isa pa ay umalis sakay ng isang pickup truck. Noong January 8, 2019, inilabas ng Richmond Police ang CCTV footage sa publiko. Nananawagan ng tulong para matukoy ang tatlong lalaking kasama ni Savannah. Ilang oras matapos ilabas ang footage, natunto ng mga otoridad ang pickup truck na nakita sa mga video. Agad nila itong pinahinto at in-interview ang driver. Naumamin na siya ang isa sa mga lalaking nakita sa surveillance footage. Siya ay si David Sparks. Itinuro rin ni David ang dalawa pang lalaki sa footage bilang sina Brandon Lewis at Isaiah Chase. Dinala ang tatlong lalaki sa estasyon ng pulisya para sa investigasyon
at pare-pareho ang kwento na kanilang ibinigay. Ayon sa kanila, dumating sila sa bar bandang 2 na madaling araw at lumapit sa kanila si Savannah. Nang malapit na magsara ang bar, nakita nila ulit si Savannah. Nagalit at kausap ang isang babae tungkol sa pag-alis ni Jocelyn. Dahil sa hindi na niya ito makita. Nilapitan nila si Savannah at kalaunan ay nagpasya silang pumunta sa apartment ni David. Ito'y sa Garrard County, Lancaster. Mga 20 hanggang 30 milya ang layo mula sa bar. Pagdating nila doon, nagpatuloy sila sa pag-inom at pag-party hanggang sa nakatulog si Savannah sa sofa. Ang tatlong lalaki ay sama-samang binuhat si Savannah patungo sa kwarto at inilagay siya sa kama. Matapos ang mga 20 minutes pa na magkasama, umalis na ang dalawang lalaki. Si David ay natulog sa kanyang recliner at sinasabing ginising siya ni Savannah bandang 9:30 ng umaga. Ayon kay David, nagising siya ulit bandang 11:30 ng umaga at napansin na wala na si Savannah sa apartment. Hindi siya sigurado kung kailan at paano ito umalis. Ngunit sinuggest niya na maaring naglakad si Savannah papunta sa lugar kung saan nakaparada ang kotse niya. Matapos ang interview, pumayag si David na halugukin ng mga pulis ang kanyang bahay. Kamakailan lang na lumipat si David sa kanyang apartment. Ang unang niyang tahanan na mag-isa. Maliit at halos walang laman ng apartment, kaya mabilis at direkta ang naging paghahanap ng mga pulis. Nakadiskubre sila ng mga bakas ng pulang likido at pinadala ang sample para sa pagsusuri upang matukoy kung kay Savannah nga ba ito. Maliban dito, wala nang ibang ebidensya na nag-uugnay kay David o sa dalawang lalaki sa pagkawala ni Savannah. Nang ipinaalam kay Ellen ang nagresulta ng interview ng pulis sa tatlong lalaki, hindi siya kumbinsido sa mga kwento nila. Ayon kay Ellen, ang kanyang anak ay naka-pencil skirt, short-sleeve top at high heels nang umalis. Noong araw na iyon ng January 4 ay sobrang lamig dahil 30 minutes lang ang layo ng bahay ni David mula sa lugar ni Dion at wala nang signal ang cellphone ni Savannah bandang 8:30 ng umaga, ay duda si Ellen na nakalakad ang kanyang anak mula sa bahay ni David. Kahit pa ang mga pulis ay nagduda sa mga pahayag ng tatlong lalaki. Ngunit sa kabila ng kanilang mga hinala kay David, Brandon at Isaiah, wala pa ring sapat na ebidensya laban sa kanila. Dahil dito nagdesisyon ang Richmond Police na palakasin ang kanilang paghahanap habang patuloy na minomonitor ang tatlong lalaki. Sa loob ng 2 linggo, nag-deploy ng mga karagdagang rescue teams ang mga otoridad at sinuyod ang mga sakahan, simbahan at mga lugar na pamilyar kay Savannah. Kahit nakapunta na sila ng mahigit 200 milyang lupain, hindi pa rin nila natagpuan si Savannah. Sabi ng pulis, nilinis namin ang mga lawa, nilusong ang mga ilog, sinuyod na namin ang bawat sulok ng lupa sa 200 milyang radius, pero wala pa rin si Savannah. Sa huling bahagi ng January 2019, nakakuha ng mga surveillance video ang mga investigador mula sa isang bahay ilang bloke lang ang layo mula sa tirahan ni David. Ang footage ay nagpakita kay David na umaalis sa kanyang apartment noong gabi ng January 3, 2019. At siya ay bumabalik ng 3:32 AM ng January 4. Nakuhanan din ng video sina Savannah, David, Brandon at Isaiah na pumapasok sa bahay ni David. Kinumpirmahan ng pulisya gamit ang footage na umalis nga sina Brandon at Isaiah sa oras na sinabi nila sa kanilang interview. Bukod dito, tugma ang kanilang mga salaysay sa mga records ng kanilang cellphone. Ang mga ito ay nagpatunay na magkasama na lang si Savannah at David sa natitirang bahagi ng gabi. Sinuri ng mga investigador ang CCTV footage mula sa umaga ng January 4. Kung kailan sinabi ni David na umalis si Savannah. Dapat sana ay may clip na nagpapakita sa kanya na umaalis, ngunit wala. Sa halip, nakita si David sa labas ng kanyang bahay ng ilang beses sa susunod na 18 hanggang 20 hours. Sa isang video, nakita siyang naglalagay ng malaking garbage bag sa likod ng kanyang truck. Nahuli rin siya ng kamera sa isang lokal na tapunan ng basura noong araw na iyon. Agad na pumunta ang mga investigador sa dump site upang hanapin ang garbage bag na tinapon ni David. Bagamat hindi natagpuan ng mga investigador ang mga tinapon ni David, ang kanyang kilos noong January 4 ay nagpatindi ng kanilang hinala laban sa kanya. Sinuri ng mga detectives ang galaw ni David bago at pagkatapos ng pagkawala ni Savannah sa pamamagitan ng pag-review ng GPS records ng kanyang sasakyan. Natuklasan nila na kadalasang pare-pareho ang kanyang mga ruta at sinusundan niya ang parehong routine araw-araw. Gayunpaman, noong gabi pagkatapos mawala si Savannah, ang mga record ay nagpakita ng kakaibang pagbabago sa mga gawain ni David. Dagdag pa rito, pinakita ng GPS data na pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang
noong gabi ng January 4, 2019. Matapos ito sumailalim ulit si David sa isa pang interview sa istasyon ng pulis. Nang tanungin tungkol sa pagpunta sa bahay ng kanyang mga magulang sa 10 oras ng gabi, simple lang ang kanyang naging paliwanag. Sa sumunod na interview, tinanong ng mga pulis si David tungkol sa isang nakakabahalang dokumento na nakita nila noong mga unang paghahanap sa kanyang bahay. Ang sulat ay naglalaman ng mga iniisip ni David tungkol sa pagpaslang. Sa dulo ng sulat, nagkomento siya ng ganito: "Paano mo masasabi sa taong mahal mo sa iyong ina na isa kang halimaw, na isa kang psychopath?" Bagaman nagulat si David nang malaman niyang nabasa ng mga pulis ang sulat, binaliwala niya ang kahalagahan nito. Pinaliwanag niya na sinulat niya lamang iyon dahil sa sama ng loob. Matapos siyang tanggihan ng isang babaeng nagngangalang Hailey Hickle. Na makausap ng mga investigador si Hailey, puro positibo ang sinasabi nito tungkol kay David. Gayunpaman, noong January 22, 2019, nagpatuloy mga otoridad sa paghahanap sa bahay ng mga magulang ni David at sa paligid nito. Ngunit tulad ng naunang mga pagsisiyasat, walang bagong ebidensya ang natagpuan. Sa kabila nito, ang mga sample ng pulang likido na natagpuan sa bahay ni David ay hindi tumugma kay Savannah at malamang na mula sa mga dating nakatira doon. Lumipas ang ika-23 na kaarawan ni Savannah noong February 2019. Ngunit wala pa ring bakas niya. Ang kanyang 4 na batang anak ay labis na naapektuhan ng kanyang pagkawala. At ang kanyang pamilya ay umarap sa matinding pagsubok na manatiling matatag para sa mga bata habang pinangangambahan ang kanilang kinabukasan. Noong March 2, 2019, naganap ang isang vigil para kay Savannah. Ito'y sa Richmond Eastside Community Church. Sa puntong ito, halos 2 buwan na siyang nawawala. Ang pamilya niya ay desperado na para sa mga kasagutan. Sabi ng kanyang ina, "Gusto ko lang malaman kung nasaan siya. Nasa mabuti man o masama. Gusto ko na siyang umuwi." Hindi nagtagal, nagsimulang makatanggap ng mga nakakabahala mga mensahe ang pamilya ni Savannah na may mga mapaninglang na pahayag. May isang nagsasabing dinukot niya si Savannah at humihingi ng ransom at babayaran ito gamit ang Bitcoin. Ang iba namang mensahe ay nagsasabing hawak nila si Savannah at nagugutom na ito. Humihingi sila ng Amazon gift cards para pakain siya. Kinumpirma ng pulis na mga manloloko lamang ang mga taong iyon na nagtatangkang samantalahin ang sitwasyon. Wala sa kanila ang may koneksyon kay Savannah. Lumipas sa mga buwan ay hindi pa rin alam kung nasaan siya. Upang makakuha ng kasagutan, nagbigay ng emosyonal na apela ang tiyahin niya sa media. Siya ay humihingi ng tulong. Hinikayat niya ang sinumang may impormasyon na magbigay ng tulong sa pamilya sa kanilang paghahanap. Bukod pa rito, nag-alok ang pamilya ng $15,000 o $18,000 ngayon. At ito'y humigit sa 1 million pesos na gantimpala para sa anumang impormasyon na maaring magdala kay Savannah sa ligtas na pagbabalik o sa pag-aresto sa mga responsable sa kanyang pagkawala. Sa huli, isang malungkot na pangyayari ang dumating noong July 10, 2019. Mahigit 6 na buwan patapos mawala si Savannah. Tinawagan ng abogado ng mga magulang ni David ang Richmond Police para i-report ang masamang amoy mula sa kanilang ari-arian. Nakakuha rin ng tip ang mga opisyal na si David ay pumunta sa police station noong araw na iyon upang humingi ng public defender. At dito hindi niya sinabi kung bakit. Bumalik ang mga investigador sa lupa ng mga magulang ni David para maghanap muli. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng ilang oras ng paghuhukay, natagpuan nila ang isang bagay na nakabalot sa maraming trash bags at isang basahan. Ito ay inilibing sa isang mababaw na 19 na pulgadang hukay. Nang buksan ng mga bag, natagpuan nila ang labi na walang saplot, nakatali at nabubulok na. Agad itong nakilala bilang si Savannah dahil na rin sa kanyang mga tattoo. Inaresto si David sa araw na iyon at kinasuhan ng hindi maayos na paghawak sa katawan at pagmamanipula ng ebidensya. Hindi pa natutukoy ang sanhi ng pagkasawi ni Savannah, kaya't hindi pa rin maaring kasuhan si David para sa pagpanaw nito. Gayunpaman, kumpiyansa mga investigador na malapit na nilang lutasin ang kaso. Ngayon na nasa kustodiya na si David, natuklasan ng mga detectives ang karagdagang detalye tungkol sa mga nangyari sa loob ng kanyang bahay. Noong gabing nawala si Savannah, sinabi ng mga kaibigan ni David sa pulis na si Savannah ay sumasayaw at nakikipaglandian sa kanila noong madaling araw ng January 4, 2019. Sa isang pagkakataon dahil sa kalasingan ay pinasilip ni Savannah ang kanyang dibdib at may isa sa mga kasama niya ang kumuha ng litrato nito. Matapos mawala ng malay ni Savannah, inilagay siya ng 3 sa kama ni David
At dito nag-umpisa na magpakabaliw si David. Tumayo siya sa ibabaw ni Savannah, nagtanggal ng kanyang damit at nag-wish na magising siya. Pinagsasampal niya ang walang saplot na si Savannah na halatang gustong gisingin siya. Ito'y nakuhanan din ng kamera. Di kalaunan ay napagpasyahan ng mga kaibigan ni David na umalis at iniwan si Savannah sa kanya. Ang nangyari pagkatapos noon ay si David lamang ang nakakaalam. Ngunit nagresulta ito sa pagkasawi ni Savannah sa kanyang mga kamay. Napag-alaman sa karagdagang impormasyon na sinikap ni David na itago ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng paglagay kay Savannah sa mga garbage bags at paglagay ng mga tape. Dinala niya ang labi sa kanyang truck papunta sa ari-arian ng kanyang mga magulang para ilibing. Nang suriin ng autopsy na pag-alaman na imposible nang matukoy ang sanhi ng pagkasawi ni Savannah dahil sa nabubulok na ito. Sa kabila nito, sapat ang mga ebidensya para kasuhan si David sa pagpanaw ni Savannah. Noong July 15, 2019, humarap si David Sparks sa isang preliminary trial kung saan binunyag ang mga ebidensya laban sa kanya. Itinuro ng mga prosecutor na ang mga itim na trash bags at tape na natagpuan sa bahay ni David ay kapareho na mga ginamit para ilibing si Savannah. Bukod dito, ang basahan na natagpuan kasama ni Savannah ay kapareho din ng basahan na natagpuan sa bahay ni David. Dahil dito, tinukoy ng judge na may probable cause para ipasa ang kaso sa grand jury. Sa kabila nito, sa isang nakakagulat na pangyayari, nagdesisyon si David na hindi nadadaan sa jury trial. Sa halip, siya ay umamin sa kanyang pagkakasala noong November 30, 2020. Sa kanyang pahayag, inamin niyang sinadya niyang pinaslang si Savannah Spurlock. Ito'y noong madaling araw ng January 4 habang nag-iisa. Bagaman hindi niya isiniwalat ang mga detalye kung paano niya ito pinaslang. Noong December 17, 2020, hinatulan si David Sparks ng 50 years na pagkakakulong para sa pagkasawi ni Savannah Spurlock. Dagdag pa ang 5 taon para sa kanyang mga naunang kaso na isi-serve ng sabay. Magiging karapat-dapat siya para sa parol pagkatapos ng 20 years. Plano ng pamilya ni Savannah na tutulan ang kanyang posibleng pagpapalaya sa hinaharap. Sabi nila nakuha ni David Sparks sa madaling paraan dahil tinanggap niya ang plea deal at hindi na kailangan pang dumaan sa trial o magtestigo. Hindi niya kailangan sabihin sa amin kung ano talaga ang ginawa niya sa kanya. Nakakainis na may posibilidad pa siya makalabas sa kalsada muli. Ang buhay ni Savannah Spurlock ay biglang natapos sa edad na 22 years old dahil sa isang walang saysay na karahasan. Ito'y nag-iwan sa 4 na anak na wala nang masisilayang ina. Ayon sa malapit sa kanya, siya ay talagang masigla at mabait na babae na labis na mahal ng kanyang mga anak kahit pa nahirapan siya sa mga pasanin ng pagiging single mother. Nang higit sa 1 taon pagkatapos ng kanyang pagkasawi, nagbigay ang kanyang pamilya ng update tungkol sa kanyang 4 na anak. Sabi ng pamilya ang mga anak ni Savannah ay puno ng energy, katulad ng kanilang mama. Sinusubukan nilang bumisita sa kanya kung maaari, para bang naririnig pa nila ang kanyang boses na nagsusumamo sa kanila. Bagaman hindi na muling mayayakap ang kanilang ina, ay gumawa ang pamilya ng espesyal na teddy bear na may boses ni Savannah para sa kanyang mga anak. Ang maliit na bagay na ito ay tumutulong sa kanila na maramdaman pa rin ang kanyang presensya. Ngayon patuloy na pinararangalan ng pamilya ni Savannah ang kanyang alaala. Para sa kanila ngayon ay may kapanatagan na at umaasa silang maibigay ito sa iba pang mga pamilya na may katulad na sitwasyon. Inalaan nila ang kanilang sarili sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa mga nawawalang tao sa Kentucky. At ito'y ginagawa nila para sa alaala ni Savannah. Ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Sapat ba ang hatol kay David Sparks? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!